Ang Panginoon sa umagang to, tunay nga po napakabuti ng ating Diyos. Amen? Dahil muli, narito naman po tayo na dinala ng ating Panginoon upang siya bigyan ng papurihan, pasalamatan sa lahat ng bagay na ginawa niya sa ating buhay. Amen? Meron po ba dito yung first timer na pumunta rito? Mga bago po. Taga-Sarja siya. Meron po ba? So, isa lang po. Purihin po ang Panginoon sa umagang to. Last time po, ito mensahe sa akin ng nating Panginoon. So 1 week po na ni-reveal sa akin ni Lord. 1 week before po na ni-reveal sa akin ng Panginoon. Ni-reveal niya sa akin is yung paalala. Pinapaalalahan na po ako po ng ating Panginoon. Because on that time I remember hindi pa po ako Kristiyano. Hindi po ako basta naniniwala sa mga paalala sa akin ng mga aking kaibigan, magulang, kasi meron po akong sariling pananaw sa aking buhay. Kahit na alam kong ito ay napakahalaga, napakabuti, hindi ko po siya pinapansin. Kasi para sa akin, yung alam ko, ito yung tama para sa akin. At that time na nakakilala na po ako sa Panginoon, so marami na po akong natutunan, na paalala sa akin, lalo na po yung mga elders sa church, and then ganoon din po sa mga pastor. Na pinapaalalahanan po nila ako. It just nag-strike po sa akin before yung dati na hindi ko pinapansin yung pala talagang yung mga bagay na po talaga na pala yun na paalala sa akin. Ito po talagang makakabuti para sa akin. So umagang to kapatid, bilang tayo magkapatid sa ating Panginoon, sa pananampalataya sa ating Panginoon, katungkulan po ng bawat isa sa atin na bigyan paalala o give encouragement to other people o ating mga kapatid, lalo na po kung nakita po natin ng mga kapatid ay sila may pinanghihinaan ng loob dahil sa kanilang mga problema. So bilang po tayo rin na taon minsan nakakaroon ng problema sa ating buhay, so dapat din po kung ano man yung payo o yung paalala sa atin ng mga ating kaibigan, magulang, lalo na po ating pastor, ito po yung bigyan natin ng halaga. Lalo na po yung mga pinapayo nila nakapagpatibay ng ating buhay spiritual at pananampalataya sa Panginoon. So yun po, ngayon pong umaga, ang mensahe po ng ating Panginoon ay tungkol po ito doon sa, yan po, ang paalala po ni Paul sa mga taga-Korinto. Ang sabi niya po, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable. Sa ibang salin po, ang ibig sabihin niyan, stand firm, let nothing moves you. Magpakatatag kayo at huwag matinag. Always be abounding in the works of the Lord. Lagi po kayong sumagana sa mga gawain pa sa Panginoon. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Nalalaman po natin, yung mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon ay hindi po nawawalan ng halaga para sa Kanya. Isipin po natin, yung mga ginagawa nating mga bagay sa ating Panginoon ay hindi po nawawalan ng halaga sa Kanya. So before that, we pray. Let's bow our head. O dakilang Diyos, maraming pong salamat, Panginoon, sa umagang to, Panginoon. Tunay nga muli napakabuti, Panginoon, sa amin. Lord, patuloy ka namin pinupuri at tinadakila, Panginoon, sa aming buhay. Lord, sa umagang to, Panginoon, patuloy po kami, Panginoon, magpapahayag, Panginoon, na iyong salita, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, sa bawat sa Lord. Lord, sa umagang to, Panginoon, Lord, nilwelcome po namin yung Banal Espiritu, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, ang iyong lingkod, Panginoon, gamitin nyo nga po, Panginoon. I pray yung kalakasan po, Lord, sa inyong gagaling sa inyo, Panginoon. Bigyan nyo po, Panginoon, ng kalakasan upang ipahayag, Panginoon, iyong salita, Panginoon. It's through your Holy Spirit, Panginoon. Lord, mangusap ka sa bawat sa Panginoon. Lord, buksan mo, Panginoon, ang aming puso't isipan, Panginoon,
para sa mensahe mo sa umagang to, Panginoon, lalo po na maunawaan kung ano po ba, Panginoon, ang naisin mo sa aming buhay, Panginoon. Lord, sa mga kapatid ko, Panginoon, na narito, Lord, pagpalaim sila, Lord. Lord, tunay nga po, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Ito pong amot sa dalang sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the word of the Lord. For as you know that your labor is not in vain in the Lord. Si Paul po, marami pong reminds. Apostle po remind us in so many things. Particular po yung in our faith, no? Marami po siya bagay pinapaalala sa atin. Unang reminders niya po sa atin, be ye steadfast, unmovable. Stand firm, unmovable. Sabi niya ganon. Saan po ba dapat tayo magiging magpatatag? Unang-una na po, yung aral sa atin ng ating Panginoon. Which is, pakislide mo next po. In doctrine, we should hold on the doctrine or teaching of the Word of God. So, una-una po, dyan po dapat tayo magpakatatag sa aral ng ating Panginoon. Sa aral ni Pablo na nanggaling din naman sa ating Panginoon. We should hold on the doctrine or teaching of the Word of God. Sabi ni Paul sa Corinthians, sabi niya gano'n, ngayon tinatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na pinangaral ko sa inyo, na inyo rin naman tinanggap, sabi niya gano'n, at inyong pinanatilihan, sabi niya gano'n. Tapos ang sabi niya gano'n, kung ito ay iyong pangahawakan, sabi niya gano'n, kung ito ay iyong pananatilihan o pangahawakan, kayo'y ligtas, sabi niya gano'n ni Paul. Then sumunod na verse, sabi niya pong gano'n, at ito rin naman tinanggap ko, sabi niya gano'n sa ating Panginoon, na siya aking pinangaral sa inyo, na si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, at muling nilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon din naman sa kasulatan. Si Paul po marami siyang paalala sa atin patungkol sa ating pananampalataya. We should hold on. Ano man yung dumating sa ating buhay, nakala natin yung bagong aral na ito po yung bagong aral na pagbigay sa atin ng kaligtasan, patungkol sa kaligtasan, ay babaling na po tayo doon. Dapat po tayo maging matatag. Ang sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 14, that we henceforth to be no more children, tos and pro. Hindi na po tayo mga bata pa, nalilinlang o natatangay sa anumang klaseng o iba't ibang klaseng aral, and carry about with every wind of doctrine, by sleight of men and cunning craftiness, whereby lie in wait to deceive. Ito yung mga aral na sinasabi ni Paul, na hindi na po tayo pwede magpatangay sa mga aral na may daya. Ibig sabihin, kasi doon po, if you going to history ng 1 Corinthians, kasi po doon, marami po kasi doon yung mga tao na nagiging proud lang sila sa kanilang police tawag doon yung philosophy knowledge rather than the wisdom of God. Kasi mas inaano pa nila yung kanilang kaalaman. Lalo-lalo na po sa mga bagay na aral ng salita ng Diyos. Mas nagiging ano pa sila doon sa kanilang kaalaman. Nandaan po natin kapatid, yung aral ng salita ng Diyos na tinatanggap natin, even kahit ito ay masakit sa ating buhay, it will be positive encouragement to strive for holiness. Kasi yun yung nagpapabanal sa atin yung salita niya Kahit sabihin mo masakit ito, bakit ganito yung sinasabi sa akin?
Kasi nga may aral doon at ang aral na yon ay para ikabanal natin. Amen po ba? We should hold on the doctrine which is ito po yung mga aral na nagmula sa ating Panginoon na pinangaral din naman sa atin ng mga apostol. Kapatid, dito po, sabi po sa Thessalonians chapter 2, sabi niya ganon, subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. Huwag pabayang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita sa inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral. Sa Colossians chapter 1 verse 3 pala yun. Magandang balita ipahayag sa lahat ng tao sa buong daigdig. So yun po, ang kailangan po lang talaga natin ay maging matatag at manatiling tapat sa aral ng Panginoon na sa atin ay pinaaral. Sabi niya po sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 3 and 4, ang pangangaral namin sa inyo ay hindi batay sa kamalian. Yung pangangaral ng mga apostol batay sa kamalian. Which is pinangaral ng apostol na galing na sa Panginoon na ating pinangaral dito ay hindi po kamalian to. Kaya huwag pong isipin ng iba na ang pangangaral natin dito is may daya. Wala pong daya kasi ito rin po yung pinangaral noon na siya rin na naman ating pinangaral ngayon. Ayan po ba? Ang sabi niya ganon, o sa masamang pagnanasa o sa hangad ng manlinlang sapagkat ninarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangangaral kami sa inyo upang bigyan kasiyahan upang hindi bigyan kasiyahan ng tao, kundi ang kasiyahan ng Diyos nakakasiyasat ng ating puso. So ayun po yun. Hindi po, tatingin nyo ba ang Diyos ay mangangaral na mali sa atin? Hindi. Kasi ayan po ang di kaya nang gawin ng Diyos sa tao. Ang siya ay lokohin niya ang kanyang mga anak, lokohin niya ang tao. Hindi po nagkakamali ang Diyos sa pangangaral sa atin. Ano po susunod? We should hold on doctrine. We should next slide please. Next slide. Our situation changed. Dapat po tayo magpakatatag sa mga sitwasyon natin, lalo-lalo na babago yung sitwasyon ng ating buhay. Sitwasyon po sa pamilya, na dating ang pamilya mo is kompleto, tapos biglang may nawala. So nabago ang sitwasyon ng inyong buhay. So pagkawala ng iyong mahal sa buhay, minsan hindi ka makarecover, hindi ka makapag-move on. At ito'y nagiging dahilan upang yung pananaw mo sa ating Panginoon sa pananampalataya ay maiba. Ganoon din po, sitwasyon po sa trabaho. Minsan, dati, ang gandang-gandang trabaho mo, tapos bigla ka nawala ng trabaho. So isa po yan sa sitwasyon na maari po nakapagpabago ng pananaw ng pananampalataya ng sa Panginoon. Dapat po talaga tayo magpakatatag. Even sa health, sa kalusugan mo o kalusugan na mahal mo sa buhay, ang iyang mga bagay na yan ay isang nagiging dahilan upang yung mga ginagawa natin sa Panginoon, yung pananampalataya natin ay maiba. Kapatid, yung sitwasyon kasi natin sa buhay, hindi po natin hawak yan eh. Talagang gano'n minsan nababago yung sitwasyon ng ating buhay. Pero sinasabi ng kasulatan, tayo maging matatag. Maging man dumating yung problema sa ating buhay, maging matatag tayo sa pananampalataya sa Diyos. Huwag po tayo magbago ng pagtingin natin sa Panginoon. Dahil yung pangako ng Diyos, hindi po nagbabago yun. Simula noon, ngayon, pakailanman, yung pangako niya sa ating buhay, hindi po niya babaguhin yun. Kaya magpatatag po tayo. The second reminders po,
always abounding in the works of the Lord. Laging sumagana sa paggawa sa Panginoon. The works of the Lord involves the greatest privilege. Kasi pag tayo po gumagawa para sa Panginoon, nandun na po, na-involve ka na po dun sa greatest privilege na tinatawag. Isa pong malaking pribilehiyo kung tayo po ay nagsisilbi sa ating Panginoon. Hindi lamang po ay nagsisilbi tayo sa mga kumpanya. Imagine mo, pinagsisilbihan mo, siya po ang may-ari ng langit at lupa. Siya po ang pinakamayaman sa mundo na siyang pinagsisilbihan mo. It's the greatest privilege kung sa kanya ka naglilingkod. It's a greatest responsibility din po. It's a greatest reward kung po tayo naglilingkod sa ating Panginoon. My question is, what are the works must be abounding? Kasi sinabi niya rito, abounding in the works of the Lord. Ano po yung mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon na dapat po tayong sumagana o managana? So next slide po, sabi niya po rito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 7. But just as you abound in everything, in faith and utterance and knowledge and diligence, and in the love we inspire you, see that you abound in this gracious work. So meron pong 5 bagay na sinasabi si Paul na kung saan tayo pwedeng managana. Unang-una po, faith. Bakit po sinabing faith? Next slide please. Faith, the foundation of man's relationship with God. Ito po kasi yung pundasyon ng tao na relasyon natin sa Panginoon, yung pananampalataya natin. Diyan din po dapat tayo unang-unang managana sa pananampalataya natin sa Panginoon. Hebrews chapter 11 verse 6. But without faith, it's impossible to please Him. Kung wala pong pananampalataya, imposible po tayo makapagbigay kaluguran sa ating Panginoon. So dapat po, yung ginagawa natin para sa Panginoon, tayo mananagana sa mga bagay na ginagawa sa Panginoon, with faith po natin ginagawa yon. Kasi kung walang faith yung ginagawa natin, so hindi po rin po makakabigay kaluguran sa ating Panginoon. Amen? So secondly po, ang sabi niya po, utterance. Utterance, definition po nito is noun, spoken words, statement, or vocal sounds. Means po, spoken words. Tayo po'y managana po tayo sa pagsasalita ng mga bagay patungkol sa ating Panginoon. Either na tayo managana, sinasawag natin na speaking in tongue, nakakapagsalita ng iba-ibang wika, nakakapag-usap ka sa Panginoon sa iwaga, or managana po tayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Next slide po, ang sabi po sa Mark chapter 16:15, abounding to the preach the gospel. And he said unto them, go ye into all the worlds and preach the gospel to every creature. Kapatid, wag po natin kakalimutan yung instruction ng ating Panginoon, yung command niya na bago siya nilisan ang sanlibutan. To preach the gospel to every creature. Diyan po tayo managana sa pagsasalita, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. I-share po natin to sa mga tao, lalo-lalo na po sa mga taong hindi pa po nakakilala sa ating Panginoon. Sa mga taong ligaw hanggang ngayon, hindi nila alam kung sila tutungo. Ano po sumunod? Abounding in the proclaiming His excellencies. 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are chosen race, royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness in His marvelous. Proclaiming the excellencies of Him. Ang ibig sabihin po nito, ipahayag po natin yung mga kahanga-hanga, yung mga mabuting bagay na ginawa niya sa atin. Ibig sabihin nyo, magpatotoo ka.
Managana ka sa pagpuputoo na ginawa sa ating ng Panginoon sa ating buhay. Na dati po tayo na nasa kadiliman at dinala niya sa kaliwanagan. Ibig sabihin po, yung magagandang bagay na ginawa niya sa atin ay bigyan mo ng patotohanan. Diyan din po, sa ganyang paraan tayo managana. Utterance, sabi niya, utterance, abounding in utterance, speaking words. Ano po sumunod doon? Knowledge. Tayo po ay managana sa kaalaman. Managana sa kaalaman ng salita ng Diyos. Ano po sabi sa Colossians chapter 2 verse 7? Rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding therein with thanksgiving. Magpakatatag tayo at lumago sa pagkilala sa Kanya. So, paano po gagawin tayo magpatatag sa kaalaman sa Kanya? Dapat po nag-aaral din po tayo ng salita ng Diyos. Magkaroon po tayo ng time na umatin sa Bible study. Na magkaroon po tayo ng time na devotion para sa Kanya. Na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Devotion, day and night. Sabi sa salita ng Diyos, ang devotion po is day and night. Hindi lang po day, hindi lang po night. Day and night. Simula umaga hanggang gabi. So minsan wala po time, hindi muna po natin magawa yung day and night dahil may mga trabaho tayo. At least nagkakaroon ka ng time sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang purpose po kasi nito, pag tayo sumagana at lumago sa ng mga kaalaman sa salita ng Diyos, you cannot deceive. Hindi ka malilinlang ng sino man na tao, nalinlaling ka sa salita ng Diyos. Ayan po ang purpose nyo. Kaya sinabi niyo po, tayo managana sa kaalaman ng salita ng Diyos. Kasi mahirap po Kasi pag hindi ka umati ng mga gawain, minsan nakakaroon ka lang sarili mo na na kaalaman. Hindi ka man nagbabasa ng Biblia, tapos kung ano pa yung pinanonood mo. Ang hilig mo manood ng YouTube, mahilig mo makinig ng documentary. Kapatid, hindi lahat ng documentary na papanood mo kaya sa History Channel o National Geographic, ito totoo. Kasi yun talaga minsan may ina-add lang naman talaga sila Pero hindi talaga actual yun. So, ang dapat po natin gawin, lagi po tayong umati ng Bible study. Kung ano man yung mga gawain sa church na ito, sa kanyang ministry. Upang sa ganon, lumago yung ating kaalaman sa salita ng ating Diyos. Amen? Nalulungkot po ang bawat isa. Huwag tayo malungkot. Ano po? Diligence. We abounding diligence. Every Christian must be abound in diligence, especially yung mga gawain natin sa Panginoon. We must be a hard worker for God. Dapat tayo maging hard worker po para sa Panginoon. Ang sabi niya po sa Colossians chapter 3, umpisahan ko po sa sa 22. Servant, obey in all things your master according to the flesh. Ito po, sabi ni Paul, pinatutungkulan niya po sa mga taong naglilingkod. Lahat po tayo dito, empleyado. Kung sino man yung hindi empleyado, okay, lahat po talaga tayo di empleyado. Sabi niya ganon, not with eye service as men's pleasure, but in singleness of heart, fearing God. 23, whatsoever you do, do it heartily, as the Lord, not unto men, knowing that the Lord ye shall receive the reward of inheritance, for ye serve the Lord Christ. Tayo po yung maging masagana at maging masipag. Maging masipag po tayo, lalo-lalo po sa trabaho natin. So tingnan nyo, kung po tayo maging masipag sa trabaho natin, nakikita po ng mga amo natin sa opisina natin. Yung kasibagan na ginagawa natin. So either nabigyan ka ng reward ng
o makita nila na please sila sa mga ginagawa mong nagiging masipag ka sa iyong trabaho, hindi ka tatamad-tamad, na please sila, nabigyan ka ng bonus o kung ano man yung salary. Pwede kasi mangyari yun eh. Either na hindi man mangyari, kapatid, dalawa kasi pwede ritong ma-reward ka. Reward ng amo mo sa trabaho, reward din po ng Lord. Kasi kung bakit? Dahil sinunod mo pa rin yung salita niya. Diligence, sabi niya ganun, magpakasipag tayo. Hindi ka man na-promote, hindi ka bigyan ng magandang na increase salary or bonus dahil sa mga pinakita mo kasibagan sa iyong trabaho. Pero Lord, nakikita ka naman eh. Hindi ka man bigyan ng reward dito sa lupa, ng amo mo sa lupa. Yung nasa taas, bibigyan kang reward. Dahil sinunod mo yung salita niya. Alam niyo po, yung pinipreach ni Pastor dun sa Luke, yung nandun nangingisda sila. Di ba nung si Pedro nangisda sa kabilang parte, wala siya nakuha. Ano sabi ng Panginoon? Dali mo dun sa kabila. Anong ginawa niya Pedro? Sumunod siya. Sumunod siya nung nilagay niya yung net dun sa kabilang bahagi. Nung pag-ahon niya, marami siya nakuha. Pinakikita ng Panginoon kung ikaw ay susunod sa Kanya, sa instruction niya, pagpapalain ka ng Diyos. Ang instruction, ito po, salita ng Diyos. Itong Biblia, instruction, salita ng Diyos. Kung susunod ka sa salita ng Diyos, if you obey, if you abounding or diligence to the Lord instruction, you will be abundance also. Susunod po, love. Above all Christian must be abounding in love. Wala nag-amen. Above all Christian must be abounding in love. Higit sa lahat, tayo po mga naniniwala sa Panginoon at nagmamahal sa Diyos ay managana sa pag-ibig. Ang po sabi, love is the corner of Christianity, cornerstone of Christianity. Alam niyo po yung cornerstone, ito yung foundation. Yung pagmamahal, ito po yung foundation natin bilang magkakapatid sa Panginoon. Ang sabi sa 1 John chapter 4 verse 8, the one who does not love does not know God. Ang kung sino daw po yung hindi nagmamahal, hindi niya kilala ang Diyos. Bakit po? Because ang Diyos ay pag-ibig. Kaya dapat po managana tayo sa pagmamahal. Lalo na po sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Even sa kapwa natin, kahit hindi naman sila mananampalataya, ipakita natin, nakilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ibang tao. Apo, sumunod po doon. A new commandments I give to you, that you love one another. Ito po, magmahalan po ang bawat isa. A new commandments, ang bagong utos ng ating Panginoon. Even as I love you, that you also love one another. Kasi nga, minahal tayo ng Panginoon. By this all men will know you are my disciple. Sino po yung mga disipulo ng ating Panginoon? Tayo po nung nagmamahalan sa magkaapat sa pananampalataya. Paalala po, isa ikatlo. Next slide please. For as much you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Amen. Kung di mo pa alam yung paglilingkod mo sa Panginoon, eh, hindi nawawala ng halaga yan. Kapatid, ngayon pa lang, dapat mo malaman ang paglilingkod mo sa Panginoon na hindi mawawala ng halaga sa Panginoon. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, kung ano man yung ministry ka, kung ano man yung ginagawa mo sa mga bagay para sa Panginoon. Alam mo, kapatid, yung nagtatanim at nagdidilig,
is parehong manggagawa yan. Magkaiba man sila ng offices, magkaiba man sila ng uri ng trabaho, pero pareho silang umaasa sa bandang huli, natatanggap din sila ng anumang halaga dahil sa kanilang pinagpaguran. Amen? Huwag po tayo manghihina kasi lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, hindi po mawawala ng halaga yan. In due time, tayo rin po ang aanin yan eh. Yung mga ginagawa natin. Huwag ka mapagod sa paggawa ng kabutihan. Huwag ka mapagod sa paggawa ng mga buting bagay para sa Panginoon. Alam niyo po kasi nung ako rin, bago-bago lang din ako sa kumpanya, sa paglilingkod sa Panginoon, bago nakakilala. Ako may struggle din ako sa buhay. May struggle din ako sa kumpanya, no? Hindi rin ako sumusunod na maayos. Para akong SS quarterly ko sumahod. Ganun eh. Pero nagpapatuloy pa rin ako sa Panginoon sa mga gawain niya. Kasi umaasa kasi ko eh. Lord, pangahawakan ko yung salita mo na lahat ng bagay na ginagawa ko sa iyo ay hindi mawawala ng halaga. Bandang huli, makakantang ko rin ito. Nagpatuloy ako sa Panginoon. Kapatid, kung ikaw man may dinadanas ngayon sa buhay, problema, at ikaw'y naglilingkod sa Panginoon, huwag ka mawalan ng pag-asa. Magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Alam ng Diyos kung ano yung dinadanas mo ngayon. Pero kung magpapatuloy po tayo sa ating Panginoon, siya po magbibigay po sa atin ng kagantipalaan. Ano po sabi sa sa Galatians, let us not be weary in the well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Yan po yung sinasabi ko kanina. Huwag po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Dahil sa dating ng panahon, tayo rin po iaanin yan. Paggawa ng mabuti. In due season, we shall reap. Pero kung gumawa ka ng kasamaan, anong anihin mo? Kabutihan ba? Natural, kasamaan din. Pero kung gumawa ka ng kabutihan, anong anihin mo? Kabutihan din. Next please, sabi po dito. Sa Hebrew, for God is not unrighteous to forget your works and of labor of love. Hindi po liko ang Diyos para kalimutan niya yung mga bagay na ginagawa mo sa kanyang pangalan. Ang Diyos ay tapat. God is faithful. Amen? Tapat ang Diyos. Hindi niya hayaan yung kanyang mga anak na gumagawa sa kanya tapos baliwala lang sa kanya. Alam po sabi niya Haring David, wala pa akong nakita na taong naglingkod sa Diyos na nagutom. Wala po. Wala dahil ibig sabihin wala pong pinabayaan ng Diyos na tao na naglingkod sa Kanya. Amen? Which ye have shewed toward in His name, in the ye minister to the saint, and do and minister. Sa inyong paglilingkod sa mga banal, hanggang ngayon nagsipaglingkod kayo. Yan sinabi ng Panginoon. Hanggang ngayon magsipaglingkod po tayo sa Diyos. Amen po ba? So yun nga po. Yung mga paalala sa atin ng Panginoon dito po sa mga salita niya, sa mga salita, ay huwag po nating bigyan po nating halaga yon sa ating buhay. Dahil ito po ay nakakapagpatibay. Anumang pagsubok na dumating sa ating buhay, kapatid, wag po nating kalimutan
yung mga paalala sa atin. Kasi mahirap po pag yung mga paalala sa atin ng mga pastor o ng mga elder, hindi mo natin bigyang halaga, pinabayaan po natin, hindi natin sila pinansin. Batid, baka kasi kung ano mangyari sa'yo. Si Paul, pinaalala niya sa atin, kanyang mga salita. Kasi nga dun, even hindi po nangyayari yung experience ng mga taga-Korinto, na yung mga bagay na nangyari sa kanila, yung deceivedness, ano pa po yung mga bagay na nangyari din, sexual immoralities, at marami pang iba. Kasi dulot po yan, dahil sila ay, yung mga bagay, yung sariling philosophy nila sa kanilang buhay, yung kaalaman, yun lamang po yung pinakinggan nila. Ayaw nila pakinggan yung tinig ng Diyos, yung salita ng Diyos. Kaya pinaalala po ni Paul. Ano po sabi ni Paul? I was written this to shame you, but to warn you as a dearest beloved. Ito po'y sinulat ko, hindi upang pahihain kayo, kundi paalalahanan kayo bilang mga anak ko. Sabi niya ganon sa mga taga-Korinto. Pinaalala po sa atin ng ating Panginoon sa umagang to. Yung mga paalala na to, unang-una, magpakatatag tayo at huwag matinag sa mga aral ng Panginoon, sa aral ng Diyos. Pangalawa, magpatuloy po tayo at managana sa gawain ng ating Panginoon. At pangatlo po, hindi po kinakalimutan ng Diyos yung mga ginagawa natin para sa Kanya. Dahil balang araw, aanin natin lahat yung ito. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. To God be the glory. Maraming pong salamat sa umagang ito.